Ito ang mabagang balita. This is Partition. Magandang araw. Ito ang Partition News. Ngayon ay magbibigay tayo ng mga impormasyon tungkol sa sektor ng agrikultura. Ano nga ba ang agrikultura? Ang agrikultura ay isang mahalagang sektor ng ating bansa dahil ito ang nagbibigay ng pagkain sa ating mga mamamayan. Sa ngayon, maraming mga pagbabago na nangyayari sa agrikultura upang mas mapataas pa ang produksyon at kalidad ng mga produkto. Ang Pilipinas ay ikawalo sa paggawa ng bigas sa mundo, nananagot sa 2.8% ng padaigdigang produksyon ng bigas. Naging pinakamalaking tagapag-angkat ng bigas din ng Pilipinas noong 2010. Noong 2010, halos 15.7 milyong metriko tonelada ng palay ang naani. Noong 2010, nag-ambag ang palay sa 21.86% ng kabuuang nadagdag na halaga sa agrikultura at 2.37 GNP pagkasarili sa bigas ay umabot sa 88.93% noong 2015. Una sa lahat, manatiling malaki ang papel ng mga magsasaka sa agrikultura. Sila ang mga tao na nagsusuporta sa buong sektor dahil sila ang mga nagtatrabaho sa bukid. Sa ngayon, mas pinabalagahan na ang mga ito na nagbibigay sa atin ng pagkain para maintindihan. Siya na ang babalita, Hana Pasok. Salamat, Raysam. Lubos nating maintindihan ang tungkol sa papel ng magsasaka sa agrikultura. Ito ang aking balita. Sa kasalukuyang populasyon ng Pilipinas, nasa 75 hagdan ang nabibilang sa magsasaka na siyang pinakamataas sa bansa. Karamihan sa mga ito ay walang anumang benepisyong natatanggap. Pero may iminungkahi si Pangulong Marcos sa magsasaka bilang patugon sa layunin ng Administrasyong Marcos Jr. na lalo pang pasiglahin ang agrikultura at gawin itong tagapangunahing tagapagtaguyod sa kaunlaran at kabuhayan sa bansa. Ilang Partner Foods Program ang nakatanggap ng kabuuang mahigit 42 billion pondo sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Ako si Ana May Soberano, nag-uulat. Back to you, Ray, Sam, and Derica. Pangalawa, ang teknolohiya ay naglalaro rin ng mahalagang papel sa agrikultura. Ang mga inobatibong teknolohiya tulad ng drone at iba pa at nakatutulong sa pag-monitor ng mga kondisyon sa bukid at mas makatipid pa sa oras at kita ng magsasaka. Magre-report Carmela Sermiti ng Partition News. Sa pamamagitan ng drone ay madaling makita ang bukid na may mga bagong tanim at mga maaari ng anihin. Kaya din ang drone na matukoy kung kulang sa pataba o patubig ang mga pananim at kung ito ay naapektuhan na ng insekto. Ginagamit ang drone upang ma-detect agad ang sakit ng palay. Marami ding teknolohiya sa agrikultura. Iginiit ngayon ni Senator Cynthia Villar na higit kailangan ng mga magsasaka ang mga makabagong teknolohiya kesa ang malawak na lupain na sakahan. Ito ang posisyon ni Villar, Chairperson ng Senate Committee on Food and Agriculture, kaugnay sa naranasang problema ng Pilipinas sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing agricultural produce ng mga magsasaka. Ayon kay Villar, mas mahalaga na matutunan ng mga magsasaka ang tamang teknolohiya sa pagsasaka kumpara sa pagkakaroon ng malawak na sakahan. Ibinahagi ni Villar ang naging obserbasyon sa bansang Israel kung saan kahit kapos sa lupain dahil sa pagiging desert country, nagagawa nila na mag-export ng mga gulay sa ibang bansa. Paliwanag ni Villar, dapat maturuan ng mga magsasaka ng makabagong teknolohiya para sa pagsasaka upang mapalawak ang kanilang kaalaman kung paano magagamit na maayos ang sinasakang lupain, maliit man o malaki ang sukat. Kumpiyansa si Villar na sa pamamagitan ng teknolohiya, maparami ang ani ng mga magsasaka nang hindi nangangailangan ng mas maraming lupa na kailangan taniman. Carmela Sermiti ang nag-uulat. Ang huling paksa ay ang bumubuo sa sektor ng agrikultura. Ang pagsasaka, pag-aayupan, pangingisda at paggugubat.
Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga pinakamalaga sa anumang ekonomiya dahil ito ay nagbibigay ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng lipunan. Ito ay mahalagang bahagi ng pang-ekonomiyang tanawin na may maraming mga pagkakataon para sa mga negosyo na proseso upang mabubuti ang pagiging produktibo at kausayan. Jan Andre ang mag-uulat. Tuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking taga-tustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matagpuan sa ating bansa. Samantala, ang isda ay nauuri sa tatlo: commercial, municipal at aquaculture. Ang isda aquaculture ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda sa ibang pang uri dito mula sa iba't ibang uri ng tubig pangingisdaan. Bahagi din ang gawaing pangingisda ay panghuli ng hipon, sugpo, at pag-alaga ng damong dagat na ginagamit sa pangalawang gulayan. Sama-sama natin pagtuunan ng pansin ng ating sektor ng agrikultura upang mas makabuti pa ang kalagayan ng mga magsasaka na siyang nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ang Partition News. Hanggang sa muli.